Isa lamang umano sa mga Pinay ay mayroong travel document. Ginagamit umanong transit point ng sindikato ang sandakan para maipuslit ang mga biktima na pawang mga pinangakuan ng trabaho bilang singer at waitress sa Sarawak, Labuan at iba pang lugar sa Malaysia. Yan. Mamaya meron tayong balitang showbiz ni Lollipop. Tanggapin po muna natin ang tawag sa line 1 ni Noli. Noli. Yes. Kuya ni Oli, love you ah. Pagpadala sa mga yung emotional o sulsol ng ilang mga politiko na ay tanghanga rin tayo magpakilala sa ating sa kasalukuyan. Ito dapat yung mga makinig sa ating Pangulong Noy Aquino ay makinig sa mga foreign diplomat upang bigyan pansin itong problema ito. Hindi lamang dadaan sa matahag o yung basta na lang magdidesisyon ng yung i-deploy yung ating mga armed forces sa Philippines. Dapat dito ay iba yung pag-aaral ng ating repeat. Sabi nga ni dating Pangulong Kernay, bibisahin yung dating kasunduan dito sa problema ito. Dahil kung ito ay dadali sa mainit o yung sulsol ng ilang politiko, kahantong to sa hindi magandang kahantungan. Siguro naman hindi magpapasok Noli. Noli. Siguro naman hindi magpapasulsul si ating pangulo na sa mga nakapaligid sa kanya. Siyempre, maselan na problema yan, kaya dadaanin lahat yan sa pagsunod sa mga batas na nandun. Sabi nga, rebisahin ang mga batas sa mga kasunduan tungkol dyan. Yan, oo. Indonesia, dapat ito yan yung pag-aralan at ganun din nga, sabi din ni dati Pangulong GMA, ngayon Congresswoman na Arroyo, na magkaisa ngayon ng pamahalaan upang sa ikaayos nitong nasabing-usapin ito. Okay. At dito rin, nais ko rin kunin dito yung batito ating mga kababayan dito sa Singalong, Manila na magdaraos ang kapiestahan. Bukas to. Yes, mamimiesta ka ba dyan? Mamimiesta ka ba dyan, Noli? Sama mo kami, ha? Oo. Oo nga, sama mo nga kami. Ngayon ay ang Germany itong Aquarius Records. Nandito sa lugar na ito, yung magdiriwang pinakapiesta. Sino pa yung taga riyan? Sino pa yan nandiyan konsehal natin? Si Konsehal Robert Ortega, di ba? Taga riyan din sa Singalong. O, konsehal, pupunta kami dyan. O. Sakop din ba si Konsehal Yupanco? Di ba? Sakop din yata. Sa may siya Leon Ginto. O. Ganun ba? Okay. Happy Fiesta sa inyo, mga kabayan namin dyan, sa Anak Bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Noli. Sana sa pagpunta mo ron ay sabay-sabay tayong pumunta doon. Tama. O, di ba? At saka fiesta rin kay Chairman Ed Lanusa. Diba? Edwin Lanusa, bukas. Happy fiesta po sa inyo, Chairman Ed Lanusa. O, di ba? Pupunta rin tayo.
tayo doon. Bukas yun. Sa Sampaloc, Manila. Barangay, anong barangay yun? Pupunta ba tayo? Oo, Pupunta punta ba tayo tayo? doon. Oo, dami natin pupuntahan. Ako, Kuya Ed, Ano? mag-text ka ngayon. Uy, Pupunta meron, kami. meron ditong nakipag-ugnayan sa akin, ma'am, na isang ospital dun sa isang samahan ng mga OFW sa abroad ay gustong i-donate sa Pilipinas yung kanilang 150 wheelchairs, mga hospital beds, mga walkers, at iba pang mga hospital equipment ay nakipag-ugnayan sa ating programa kung saan daw natin pwedeng ibigay yung mga donation na yon. Yan. Kaya itatanong pa rin po natin sa mga kinaukulan kung sino man po ang gustong kumuha nun. Siyempre, kailangan babayaran yung shipping yun. Kasi siyempre donation, di ba? Kung tayo, ang ating programa ay wala tayong pambayad dun sa ganon, kaya makikipag-ugnayan po tayo. Bukas po, kakausapin natin si Konsehala Josie Siscar para masamahan tayo doon kay Mayor Lim kung gusto niya yun po. Mga donation po yan, mga slightly used na mga wheelchair. Ayan po, mahalaga. Sana po naman makarating dun sa tamang mga Mga ospital. tao. Alam ko yung mga klinika Concern. maliliit sa bawat barangay ay wala nung mga gamit. Opo, kailangan po yan, Mayor. Kaya kung pwede po namin kayong makausap, kung di po sa lalo madaling panahon, kasi kailangan na po ng foundation na yung samahan ng mga Filipino OFW sa ibang bansa na nakipag-ugnayan dito po sa boses ng Pinoy OFW. Yan, malaking ano po yan, malaking tulong sa ating mga kababayan. Opo. O, di ba? Kailangan talaga natin yan. At sa ating pagpapatuloy, yun nga po mula nung Huwebes ay nung Martes po, nagkaroon kami ng public service. Yun nga pong si Chairman Dong ay nasa ospital, dinala po namin yan sa ospital, nandoon na po sa ospital ng Maynila at nangailangan siya ng dugo, syempre, di ba po? Kasi sa kanyang sakit, kailangan niya masalinan ng dugo. Tinulungan po siya ni Ma'am May Dimaua ng umaga at pagdating po ng hapon, kami naman po ang naghanap ng dugo para kay Dong. Doon pa, nagpunta pa kami sa Nabotas, nagpunta kami sa Valenzuela, Red Cross. Maraming salamat po do mga sa tauhan ng Red Cross Valenzuela Salamat dahil po sa yan. inyong tulong. Dahil nabigyan po si Dong ng 2 bags na dugo. Yan po. Anong type? Hindi ko alam kung anong type yan. Basta. Pero meron yata nangyari na kapalpakan yung mga doon sa yun nga, nagsumbong kahapon sa amin, sa inyong lingkod, yung mga reporter natin nagpunta doon dahil nagkaroon yata ng hindi magandang pangyayari, kaya si Dong po ay pumanaw. Yan po, nung Huwebes. Nung Huwebes po. Po sa kanyang mga pamilya. Ayan. Yan po ang nangyari. Kaya siya po ay nandun nakaburol ngayon sa barangay ni Chairman Richie Gonzales sa may Intramuros, Manila. Doon po siya ngayon nakaburol. Yan po. At pinag-uusapan po na muna ng pamilya kung anong gagawin nila dahil magsusumbong daw sila kay Mayor kung ano nangyari. Kasi meron ako nahigingan, yata meron daw pong oxygen na binigay kay Dong, pero wala po palang laman daw ang oxygen tank. Kaya syempre, nag-hysterical, tinapos ng hininga. Yun. Kaya yun, pag-uusapan po yan kung totoo nga yung pangyayaring ganun at para maimbestigahan. Kaya kinumbida po sila, mag-hearing sila sa doon darating na Tuesday po. Yan. Kaya yung mga kasama nating mga operation tulong at saka yung mga kabayan ay ina-announce po na nandoon siya sa barangay ni Chairman Richard Gonzales sa may Intramuros, Manila, sa Gabildo Street. Ayan. At sa ating pong pagpapatuloy, 3.3 million OFWs na apektuhan sa mass layoff. Inaasahang aabot
sa 350,000 OFWs na nakabase sa Saudi Arabia ang mawawalan ng trabaho dahil sa ipatutupad na nikapat, nitafat, ano ba ito? Nitakat system ng Saudi government ayon sa alyansa ng migranteng manggagawang Pilipino na nakabase sa gitnang silangan. Ang nitakat system ay ang pagkakategorya sa mga pribadong kumpanya sa Saudi na magdedetermina sa dami ng mga iniimplementong iniempleyong Saudi national. Ang mga kumpanyang lokal man o dayuhan ay ikaklasipika sa tatlong kategorya. Green kung ang kumpanya ay tumutugon sa minimum na 10% ng kabuang tauhan ay Saudi national. Yellow category kung ang mga inimpleyong Saudi ay mas mababa sa 10% habang red kung walang iniempleyo ang kumpanyang lokal Saudis. Ang coding ng mga kumpanya ay inaasahang magpapalakas sa implementasyon ng Saudization scheme na ilang taon nang ipinatutupad pero nabigong magtagumpay dahil sa pagtanggi ng maraming lokal at foreign companies na sumunod sa polisiya. Yan po. Meron pa tayong isang balita dito. Meron pa kayo dyan, ma'am? Opo, maganda to. Pinay nauna sa lead role ng Arirang Fantasy sa Korea. Nagsimula sa Korean play na katumbas ng K-pop, nakatanyagan, tinitilian ngayon na gaya ni Lady Gaga, si Cheris Maningap, isang Pilipina, na gumaganap sa Arirang Fantasy bilang Filipino woman na umibig sa isang Koreano. Nagtutur sa kasalukuyan sa Kalakhang, Korea ang mga cast ng naturang programa. Yan. Galing yan, ano? O Lady Gaga. Si Lady Gaga. Yan. Malalaking negosyo sa Qatar na hikayat mag-invest sa Pilipinas. Yan, matagumpay na nahikayat ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada ang mga pangunahing business firms sa State of Qatar na mamuhunan sa Pilipinas at magpalawak ng job opportunities sa libu-libong Pilipino. Bunga ito ng pagtatapos ng matagumpay na pulong ni Senator Estrada kay Sheikh Faisal bin Qasim Al Thani, chairman ng Qatari Businessman Association at ng Al Faisal Holding, malaki at multimilyon-dollar na korporasyon na mahigit 30 kumpanya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga pinatatakbong negosyo nito ay mga hotels at resorts, business, shopping malls, property development, construction, electromechanical contracting, education services, medicine, industrial and consumer product trading, at marami pa pong iba. Yan. Congratulations kay President Pro Tempore, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na nakakuha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Congratulations! At meron ding opening daw sa Qatar ng mga job order. Sabi nga ni Al Kabalikat na meron daw open. Marami rin silang natulungan na pupunta sa abroad. Meron muna tayong time check. 31 minuto. Makalipas ang ika-1 ng hapon. Karen. Karen, yung galing sa hindi ka naman ba? Nandiyan ba yun? At sa ating pong pagpapatuloy, meron po tayong tawag sa line 1, ay line 2. Reporter, line. Kay mula kay Al Kabalikat.